7 AM namin na usapan na walking, inabot ng anong oras na. Bali, oo, ako yung pinakamaaga nagising. Sila late sila nagising. Early bird kasi ako. Punta kami ngayon punta kami sa La Mesa Eco Park. Tamang walking lang kami. Mahit lang yung 10K, okay lang. Lakad-lakad lang. Kagabi, tinatry ko mag-check kasi nung last time na punta namin dapat nagre-register. Kagabi, tinatry ko, accessible yung nila, yung website. So, malalaman natin kung nakakapasok ba kami doon o hindi. Sa ngayon, ang sakit na sa balat ng init ng araw. Sa susunod na walking namin, medyo agahan siguro namin. Nako, patay tayo dyan. Dito na kami sa gate papasok ng Eco Park. Ang dami na nakapila. So hindi namin alam kung makakapasok kami o hindi. Magkakaalaman na lang mamaya. Okay, meron na kaming wristband. So ang pagpasok dito walang bayad basta taga QC ka. Tapos hindi na daw kailangan yung sa QR code kasi yung QR code tuloy yung sa website na reservation. Kasi yung check ko gabi, yun pala wala na, hindi na accessible yung website nila. Walk-in na sila lahat. Tapos dala lang kayo ng valid ID ninyo na nakalagay yung address kung saan kayo nakatira. Even school ID basta nandun yung address. Tapos take note, yung nangyari sa akin kanina. Buti na lang may kopya si Boss IB ng iba kong ID. Pwede naman yung virtual ID. Ang pinresent ko kasi passport. Hindi nila in-honor yung passport kasi may nakalagay ng QC ron. So, kaya magdala na lang kayo ng ibang ID na mas makaka-sure. Mas maganda kung meron kayong katulad ng dala-dala ni Ron yung QC ID. Yun talaga sure box na taga QC kayo. Ngayon, itutuloy namin yung paglalakad papasok doon sa loob. Siguro natapos na yung mga other renovations nila kasi nung pumunta kami rito, that was I guess 2 to 3 years ago. Marami pang mga nire-renovate dito. Ngayon, meron na ngang nakapost dun sa entrance na meron na silang butterfly garden which is 60 pesos. Tas dun sa may admin kukuha ng tickets. Yan. Napasok na kami dito sa loob ng ng Eco Park. Dito pa lang sa entrada pa lang sa bungad. Ang dami ng pwedeng pagpwestuhan. I mean, there were so many changes compared dun sa last time na pagpunta namin dito. Tsaka ang dami na rin nagpipiknik ng mga family rito. Lalo pa, ang ganda ng panahon, hindi ganun kainit. Tapos kanina nakalimutan ko sabihin, if ever na hindi kayo taga QC or wala kayong dalang ID na taga QC kayo, ang entrance nila dito is nasa 20 pesos. So not bad. Para sa 20, tas kung kayo, nature lover or you just wanted to have some exercise with good ambience, okay dito. May mga nagwo-workout nga dito, mga nagja-jogging. Ang si Ron, busy, tuwan-tuwa siya sa mga nakikita niya. Panay picture niya ng mga flowers. Marami flowers dito. Iba't ibang klase. May butterfly pa nga. Kala mo talaga. Pero hindi niya alam kung anong yan. Hindi niya alam kung anong bulaklak yan. Hindi ko alam. Ano ba bulaklak to, te? Si ate din hindi alam eh. Tanungin natin si AI. Ayan. Check sa bulaklak. Ako kasi ang alam ko lang bulaklak yung kinakain eh. Chicharong bulaklak. Para sa may mga dalang sasakyan, motor, yung parking nila very spacious. Malaki yung parking nila. Kaya di mo problema. Yung mga sasakyan, hindi na pwedeng pumasok dito. Yan, mga sasakyan, bisikleta, keep out na sila. Ito na yung mismong papasok dun sa loob ng La Mesa Eco Park. Well, kanina yung entrance pa rin yun. Pero ito yung parang pinaka main entrance dun sa reservoir yata. I don't know kung ano yun. Basta, ito yung papasok. Dito rin yung way pagka pupunta ng butterfly garden. Dito sa part na to ng Eco Park, masarap ang picture dito. Ayan, ang dami kasing mapuno siya. Ayan, mapuno. Tsaka kung magja-jogging dito, very calming and relaxing. So ano lang kami ngayon, walking lang. Enjoying the view and the vibe. Wow. Saan na kami umiikot dito sa Eco Park. Yun nga lang, yung usually na alam namin yung dun sa dulo, hanggang ngayon hindi pa rin siya open. Pero marami naman pwedeng pagpuntahan dito.
Ayan. So kami, ikot-ikot para syempre we're trying to reach 10,000 step and also exploring yung status ngayon dito kung ano meron na maikot dito sa Lamesa Eco Park. Ayan, dito nakabalik na kami sa bungad, may mga pwestuhan din dito para kung gusto yung kumain or magpahinga. Pero dun sa bandang dulo kanina marami rin dun kasi dun yung parang picnic area. Medyo mainit-init na rin yung panahon. Galing oh. Ito pa yung isang activity na meron dito sa Lamesa Eco Park. Meron silang war game dito, yung paintball. It's for 599. Meron ng 100 bullets. So only na yun. Hanggang sa maubos yung 100 bullets. Dami activity ngayon dito sa sa Lamesa Eco Park. Sa kakalakad namin, umabot na kami dito. Meron ditong view deck. So ito yung itsura nung view deck. Ayan, nakakababa naman hanggang dito. Pwede pang bumaba. So ayan yung ano niya, view deck. Diba? View deck, dun yung dam. Siguro pagka malakas yung ulan dito, malakas din yung agos ng tubig. Eh, may mga upuan dito. Nakapagpahinga na kami, pagod na sa kalakad. Although hindi pa rin ito yung nakasanayan namin na Eco Park. Kasi yung dating Eco Park na nakasanayan namin is yung open yung doon sa dulo. Dito kasi hindi open yung yung sa dulo. Siguro baka nire-renovate pa nila, inaayos pa nila. Pero when it comes to view and nature tripping, okay siya. Tapos yung pandesal na ganito kalaki, laki ng pandesal. Lagyan na laglag yung isa. Kaya tamang pandesal na lang muna kami rito. Dito lang kami nag-almusal din sa Eco Park. Tapos hitting our 10,000 steps mamaya pagpabalik. Kasi ito, yung part na rin to ng reservoir nung Lamesa Eco Park. Pero yung dun sa pinakataas. Yan. Yung kulay green yung tubig niya. Maraming tilapia dyan. Alam mo ba Pag nahagis ka ng tinapay, tingnan mo. Pag wala. Pag naggagis ka ng tinapay, tignan mo, kulapitan ka ng guard. Pero for 20 pesos, tapos nature tripping ka, okay na yun yung entrance 20 pesos. Pero kung may ID ka na may address ng QC, walang bayad. Tapos marami kayong mapipilian na pwede mga kainan dito. Kanina may ikot-ikot ako, nakakita ko may nagbebenta ng shawarma, bibimbap, tapsilog. Pwede rin kayo. Ay, taho. Ay, taho. Kanina may nakita kami ng taho. Mayroon ding rental ng mga bike. Kung gusto nyo mag-bike, pwede kayo mag-renta. But as of now, yung swimming pool nila is not accessible pa. Si Boss Ivy, naisip niya, nung huling swimming niya kasi rito, I guess it was... College pa ako nun. 2013 or 2014, mga ganun. 2013-2014, nung huling swimming niya rito. Matagal-tagal na. Halos lagpas ng isang dekada. What if makakita ka ng buhaya dito? Nagsisimil. Pag kami buhay dyan, mukhang healthy ang ecosystem. Ay, walang buhaya dyan. Kami dyan sa lolong. Kita mo, kapag ganitong nakakita ka ng kulay green na tubig na masyadong malaki, isipin mo talaga buhaya eh. Meron nga rin pala silang dito, gaya sinabi ko kanina, may butterfly garden sila pero hindi namin sinubukan. 60 pesos yung entrance. Siguro sa susunod, pag may pera na kami, kasi yung pera namin napunta na sa pandesal. Wala kasing QR. Kaya sure kung may butterfly. May butterfly kaya doon. Ano? Isang peraso. Hindi na ako bukang butterfly garden kung walang butterfly. Baka tulog pa sila oh. Natutulog din ba yung mga butterfly? Hala, balig. Kung sino nga nakakaalam nung sa tanong na yun ni Ron, comment down below nga kung natutulog ba ang mga butterfly. Natutulog din ba ang butterfly? Yan, may sukal. Nalagyan nga nila. Yan. Spanish yan din. Ano? Nagpad ako ng one shot ng espresso para. Gising 24. Ay, Ayan. ganun. Gising. Hindi kayo matutulog pag Dilat yung mata. Maraming gagawin. So ito, we have our coffee. Wow, coffee lover na. Namantalan dati, di naman ako nagkakape. Hindi ba?
ko alam. Pero grabe ba kumain ng ano, parang pinagkaitan ka ng tinapay ng bata ka. Buo. Siyang subo, guys. Anong tawag mo sa fans mo, kuya? Wala. Mga karandomatics. Bah, random. Mga karandomatics, ito nga pala yung cafe. Parang ano, parang kanta ni ano yan James Reid Randomatic lang yan, kuya. Wala pang tumatalon-talon na isda. Kaya, wala kasing binibigay. Kaya, Tulog pa ata yung mga isda kasi hindi pa tumatal. pero yung mga dolphin. Dito? Hindi pa nagsishow eh. Alam niyo pa minsan masarap din yung ganito na ma-experience niyo yung medyo mapuno yung lugar kasi we are living in Metro Manila. Let's face the truth. Sobrang polluted na tong area na to. Yes. Knowing na may ganitong area, medyo ma-appreciate mo pa rin talaga na ano, iba pa rin kapag maraming puno. Yung greenery. Wow, greenery. Lalo na nag-work ka araw-araw. Tapos parang office, bahay. Sa office, bakit ng baterya? Yes! So kailangan mo din talaga ng nature. Ganun lang din kasi kami. During Monday to Friday, trabaho, bahay. Pagdating ng Saturday, we do community service. NANI?! お前はもう死んでいる。 Sunday, Service. church. Wow, kala ko talaga. Grabe, napaka-productive. Productive. Papakasinungaling talaga ba? Huwag kayo maniwala. Yeah. Community service. Baka. Hindi ko alam kasi ito yung isa sa mga alam kong, hindi ko alam kasi. Ito yung isa sa alam kong meron dito sa Metro Manila, which is La Mesa Eco Park. Sa UP Oval yung Sunken Garden nila doon. Circle. Hindi, medyo crowded and Crowded polluted na. na rin ang circle eh. Ano po ba yung medyo mapuno-puno? Sa bandang Lagro. Wildlife. Ayun, wildlife. Maano rin yun. Sa bandang Lagro meron din eh. Nakalimutan ko kung ano yung name nun. Pero kainan siya. Tapos okay yung ambience niya. Ang init. Sa try mo siya, Ang init. Hindi siya maligo. Malapit lang doon. So ang ganda pa dito, habang nag-ikot kami kanina, I can see na may iba't ibang may mga basurahan sa iba't ibang areas dito. So hindi mo magiging excuse na magtatapon ka ng basura dyan kasi wala kang makitang basurahan. Siguro hanggang dito na lang itong random vlog na to. Chill lang kami rito. Tapos hintayin namin kung meron kami makikita ditong shark, dolphin, whale, crocodile. Dinosaur. Anaconda. Yan. Anaconda. Eh baka pwede pa anaconda dito kaysa doon sa dolphin. So let's appreciate yung nature. Okay? Peace. Signing out. Ciao.